Maraming mga Kristiyano ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Pero, pag tinanong ka ba kung bakit mo pinaniniwalaan ang pinaniniwalaan mo sa Biblia, kaya mo bang ipaliwanag biblically? Kaya mo bang ituro ang mga talata kung nasaan sa Bible yan? Yan po ang dahilan kung bakit ginawa natin ang munting series na ito. Hindi po para sa mga advance, alam ko po may mga nakikinig po sa atin na marunong na po, marami na pong alam sa theology. Ito po ay pagbibigay ng ministry para po dun sa mga kapatid po natin na desire na makapag-aral ng theology pero wala po silang time para makapag-aral po sa seminary or maging sa church po nila ay hindi rin nila napapag-aralan. Kaya po ginawa natin ang series na ito. So ang theology po ay simple lamang ang kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. So meron po tayong mga series na dinivide po natin into separate subjects ang mga pag-aaralan po nating topic sa theology. So una po nating pag-aaralan, at bigyan po muna natin ng overview ang lahat po ng subjects nating pag-aaralan. Siguro ang unahin po natin yung bibliology. So, yun po yung number 1, the bibliology. So, konting overview lamang po. So, ang bibliology is the study of the Bible. Ito po yung mahalagang tanong na sinasagot ng subject na ito. Can we trust the Bible? Siyempre, bago ho natin utay-utayin or dumako pa sa maraming mga subjects sa theology, dapat alamin muna natin sa ating mga sarili. Bago tayo dumako pa riyan sa marami pang mga doktrina, kilalanin muna natin or alamin muna natin, mapagkakatiwalaan nga ba talaga ang Bible? So, hindi tayo dito yung explain lang ng explain at pinipilit natin paniwalain ng mga tao na tayo rin naman sa ating sarili ay hindi natin sigurado kung mapagkakatiwalaan nga ba talaga ang Biblia? So, hindi lang dahil sa sinabi ng pastor, hindi lang dahil sa sinabi ng leader, or dahil pinanganak ka na, or ikaw ay isinilang doon sa pananampalataya na naniniwala sa Bible, yun yung dahilan mo kung bakit naniniwala ka na totoo ang Bible. Kailangan nating alamin, mayroon pong mga pruweba at mga ebidensya na magpapatunay na 100% kaya nating pagkatiwalaan ng Biblia. So pag-aaralan po natin dyan yung the inspiration of the scriptures. So ang inspiration, meaning to say God-breathed, utay-utayin po natin yan. Ito po hiningahan ng Diyos. Every words, lahat po yan, lahat po ng letter and words sa Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. And also the authority of the scriptures. Kung ito po ay tunay na salita ng Diyos, therefore it has the authority over our lives. Ito po dapat ang ating basis of rule and practice. And also, nandiyan din po yung preservation of the scriptures. Mapapatunayan natin na talagang ang Biblia ay totoo. It's perfect and it's the Word of God because sa haba-haba ng panahon na ang Biblia ay nanatili at hawak-hawak natin ngayon, bakit sa lahat-lahat ng mga aklat, ito lamang yung ganito katagal na kahit ang dami-dami ng naggagalit dito, ang dami na nagtangka na sunugin ito or ubusin ito, ay lalo pang dumami. It's the best-selling book ever in history. It's the Bible. And papaanong nakarating ito sa panahon natin ngayon? It's the preservation of the scriptures. And marami pang iba ho na pag-aaralan natin na magpapatunay na ang Biblia ay perfect at ang Biblia ay salita ng Diyos, and therefore, ang Biblia po ay mapagkakatiwalaan. And the next one is the theology proper, or the study of God, or the doctrine of God. Sino ba talaga ang Diyos? What is His nature? Ano ba yung kanyang mga attributes or katangian?
ano ba talaga yung Trinity? Nasa Bible ba talaga yung Trinity? And what is God's sovereignty? Or yung pagiging soberano ng Diyos pagka nagsasarili ng Diyos, yung walang makakapag-utos sa Kanya, walang makakapagdikta sa kung ano mang ginagawa Niya, siya'y makapangyarihan sa lahat. So, all of those, kung sino ba talaga ang Diyos, ay pag-aaralan po natin dun sa theology or Theo means God. Na pag-aralan po natin yan na nakaraan. Theo means God and Logos means study or logi. And so, yun po yung pangalawa natin na subject. Then the next one is the life of Christ, or also called Christology, the study of Christ, pag-aaral sa buhay ni Kristo. So, yung kanyang deity, pagka-Diyos ni Kristo, hindi lamang po siya tao lang, siya po ang anak ng Diyos. So, pag-aaralan po natin yan, yung isa-isahin natin yung nangyari sa kanyang buhay. So, yung simula doon sa kanyang pagka-Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and this Word was God, and also this Word became flesh, sa verse 14 ng John chapter 1. And so, pag-aaralan natin yung kanyang incarnation, so meaning to say, there's such thing as called the hypostatic union, na it is possible na si Kristo ay 100% God and also 100% man at the time. And pag-aaralan din po natin dyan yung kaniyang atonement, yung pagkatubos sa ating kasalanan, and also the resurrection of Christ. So, isa-isahin po natin yon, yung mga part ng buhay ni Kristo. The next one, ating pong pag-aaralan yung the study of the Holy Spirit, or also called as pneumatology. So, pneumatology is the study of the Holy Spirit. Pag-aaralan po natin, ang Holy Spirit ba ay person talaga, or siya ay isang force lamang, or isa lamang siyang kagaya ng isang ilaw or ng kuryente na wala siyang pag-iisip, siya ay kapangyarihan lamang. Because most of your charismatic and born-again churches ang naniniwala po na hindi tunay na person ang Holy Spirit. And also, marami pong mga quote-unquote, mga Christian denomination daw dito sa atin sa Pilipinas, kagaya po ng for example, the Jehovah's Witnesses. They don't believe the personhood of the Holy Spirit. And actually, most of them, even the Iglesia ni Cristo, the Dating Daan, the Mormons, they don't believe that the Holy Spirit is a person. Pero it is clear in the Bible po, He's called the Comforter. And there's a lot of evidence that this Holy Spirit was used as a person doon po sa mga talata